1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At ayun nga, bilis ng araw, no? Malapit na tayo sa Valentine's Day this coming weekend na. Saturday, di ba? Ang Valentine's Day. And then, ayun, sana lahat kayo ay masaya ang inyong mga puso. Wala man kayong partner, ay pwede pa rin kayong magdiwang ng Valentine's Day with your family. Yung mga mothers ninyo, tatay ninyo, ayun, o kaya mga kapatid ninyo, pwede nyo rin i-celebrate yung Valentine's with your friend. Kasi ang pag-ibig naman ay para sa lahat. Hindi lang yan para sa mag-partner, di ba? So, yun. So, happy Valentine's sa inyong lahat ng bonggang-bongga. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga bago nating subscribers dyan, na araw-araw may mga nagsasubscribe. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe dito sa Mama Sam Vlog. At saka syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang lagi akong kasama sa buhay nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, ito nga City of Dream. Gaganapin ang press conference o press presentation and parade daw para sa mga magiging kandidata ngayon ng Miss Universe Philippines for 2026. Anong chika mo dito? Ang chika ko dyan, syempre, bongga para doon sa press presentation dahil gagawin nga dito sa City of Dreams, di ba? So, para sa akin, at least, di ba, nakita natin na binonggahan nila. Pero, after daw, ay magkakaroon ng parada para sa mga, sa mga magpe-press sa mga magiging kandidata ng Miss Universe Philippines for 2026. Siguro ang ibig sabihin nito, bago sila pumasok doon sa Frescon, ipaparada na muna sila. Siguro yung parang arrival na tinatawag, ganon. Di para na silang Miss Grand, di ba? So, yan, may arrival, pa-welcome, ganon. Siguro ganon yung ibig sabihin. Hindi yung totally na siguro parang papakilala tapos ipaparada na. Or pwedeng pagdating, kung sino yung mga darating na kandidata, siguro yun yung magkakaroon doon ng presentation or parade, ganon. So parang ginayan na nila nga sa Miss Grand, di ba? Kasi parang sana, mas maganda, magkaroon muna ng arrival para sa mga magiging kandidata ngayong taon na to, pa-welcome arrive, ganon. Tapos, siguro sanang ginawa nila, tapos press con. Tapos yung parada, na yan. So, siguro, another day of activity, ganon. Para mas bongga. Kasi hindi ko naman naintindihan na after, parang style ng Binibining Pilipinas, na parang, sige, paparada sila sa buong pagkatapos bigla paakyat sa stage, tapos magpapakilala sa press. Ganun ba? Hindi ko alam eh. So, yun. So, tingnan na lang natin sa 16, sa next week na to, sa next Monday, kung ano ang magiging ganap, eksena ng mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Di ba? So, yung organization kasi, they are trying na something twist or something bago sa mga mata natin. At least nag-iisip sila ng
panibagong eksena para makita natin kung gaano ba kabongga, 'di ba? Yung kanilang yung kanilang ganap. So 'yon. At least 'di ba, medyo binabago na nila yung strategy chemicals nila. So I'm happy naman for the Miss Universe Philippines, 'di ba? So suportahan natin yung mga magiging candidates dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Ito nga, sabing ganon. Bakit ba lagi na lang ang pinag-uusapan daw ng mga vlogger, yung mga malalakas, hindi naman daw pansinin yung mga maliliit na kandidata? To be honest, lahat sila pantay-pantay dyan. Kasi representative sila ng lalawigan nila para sa Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin, kung itong malaking kandidatang to ay binigyan ng spotlight. So, yung maliliit na kandidata, bibigyan din sila ng spotlight. Kaya lang kasi, una, siguro, ang mga vlogger, alam na nila kung ito ba ay kakabog o hindi. Pangalawa, kulang sa materyales yung kandidata na nasa lalawigan. Katulad niyan, yung ingay. So, dapat talaga may ingay, may pasabol. Ikaw, kasi parang kahit anong gawin nating puri sa isang candidates na hindi siya kilala, kung hindi mo naman nakikita yung kanyang eksena, ganap, execution, paano mo sasabihin na, ay malakas to? Diba? So, syempre, kapag may malaking name na, ay, kilala mo na siya, alam mo yung caliber niya, tapos parang, oy, susugal siya dito sa Miss Universe Philippines. So, medyo talagang mapag-uusapan ng mga vlogger. Pero kasi kapag maliit na kandidata, dapat sila mismo ang gumagawa ng paraan para mapag-usapan sila ng mga vlogger. Kasi ang mga vlogger naman, siguro i-introduce lang sila sa inyo, pero siyempre, alam na natin kung ito ba ay di kalibre o hindi, di ba? So, dapat, kung sasali ka talaga bilang kandidata, kasi may mga baguhan naman na katulad niya si Miss Pampanga o gumagawa siya ng ingay niya. So, parang, ay, ito, medyo may laban to. Ito, katulad to si Tarlac. Hindi ko pa man nakikita si Tarlac, pero alam mo na, oy, matindi to, may beauty, or may eksena, may ganap, di ba? So, pwede mo siya ikumpara doon sa mga veteranang kandidata. So, yun, mapag-uusapan talaga sila. Pero kung wala kang ginagawa at wala kang eksena, kahit ano pang ganda mo dyan, kung nagtatago ka naman sa lalawigan mo, di wala din, di ba? Sus ko, yun. So, dapat naiintindihan ninyo yon. So, dapat ang gawin nila ay gumawa sila ng eksena or ganap para makilala sila ng bonggang-bongga. Ayan, magkakaroon ng press con. So, yan. Umeksena sila ng bonggang-bongga para mapansin sila ng lahat. So, yun yan. Ganon. Kasi naman, dito naman, hindi naman kami mga bayaran para i-promote namin at i-promote yung isang candidates. Kung sino yung nakikita natin na possible na pwedeng kumabog, ayun talaga yung mapag-uusapan. Kasi syempre, hinahanap natin dito kung sino nga ba ang magiging winner. Ganon. And then, para sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan ngayon sa social media, Miss Earth to Universe Philippines. So, marami nga daw ngayong kandidata na galing sa Miss Earth na pumunta dito sa Miss Universe Philippines. So, sino ang kakabog sa kanila? So, nandiyan ay, ayan nga si Roxy, na dating Miss Earth Philippines 2020, na ngayon ay pambato ng Baguio. Andiyan din si Imelda, na dating Miss Earth 2016. Medyo malakas din ang laban ni Imelda kasi may ganda. Ito ay pambato ng Aklan sa Miss Universe Philippines for 2026. And then, syempre, ito nga pinag-uusapan ng lahat, si Bea Milan ng Miss Earth USA, na naging Miss Earth Water, na magiging pambato daw ng La Union. Pero wala pang confirmation sa kanya kasi hindi pa talaga official na ina-announce. So, kung sakali man, ang bongga ng mga taga Miss Earth. Pero ang tanong, taga Miss Earth kaya ang mananalo ngayong taon na to? Ako naman, ang tingin ko naman dyan, kung talagang malakas sila at alam mo yon, alam naman natin ang kanilang communication skills, ito guarantee to sa mga candidates ng Miss Earth, magaling ang kanilang communication skills talaga. Yung kanilang thought
opinion sa mga bagay-bagay ay talagang malawak. Kaya naniniwala ako nakakabugtong mga candidates na to at naniniwala ako na malakas silang tatlo. So yon, so magkakaalaman na lang sa mga paandar nila, sa mga eksena nila. Kasi syempre, ang com skills, hindi naman yan kaagad-agad mapag-uusapan. So kailangan gumawa talaga sila ng eksena. At alam ko din sa mga kandidata ng Miss Earth ay talagang mga palaban. Kaya nga, kung nung nakaraan taon, ang pambato natin sa Miss Universe ay from Miss International. So ngayon kaya ay galing sa Miss Earth ulit. Di ba? So last time na nagpadala tayo sa Miss Earth ay si Celeste Cortesi na na-El Tocuyo naman sa Miss Universe, di ba? Pero may mga bansa naman na galing sa Miss Earth na nakakarating talaga sa top 5. So yun yung abangan natin. Kung sa kanila nga ba ang mananalo ngayon ng Miss Universe Philippines ay from Miss Earth at makarating kaya sa top 5 ng Miss Universe. So abangan natin yan in the future. So yan. Pero kayo ba, ano bang tingin ninyo? Isa sa kanila ang mananalo. Ayan ang nakaka-excite. Pero eto, pambato daw ng India sa mga international pageant. Gagalingan pa ng bonggang-bongga. Yes! Eto na nga. So pumipili na or may napili na ng mga pambato mula sa Miss Universe, Miss Supranational at Cosmo. So, ang Team India ngayon ay, ayun nga, pinag-iigihan nila ang pagpili nila para sa mga candidates na ikukumpit sa mga pageant na nabanggit natin. To be honest, ako, isa to sa mga talagang kinikilala natin na powerhouse ang India. Lalo na yung mga 90s noon talagang, ay nako, dati pag nanonood ako ng Miss Universe, lagi sila yung parang nasa top 10. At ito yung tumatapat talaga sa Venezuela beauty. Paano naman kasi very natural yung beauty ng India. Tapos alam mo yun, yung talagang iba. Pero kasi yung generation nila ngayon, medyo nahihirapan na manalo. Kasi kung ikukumpara yung beauty ng mga Indian beauty nung 90s, kumpara ngayon, medyo malayo talaga. Hindi na nakaka-amaze yung beauty nila. Parang normal na lang. Hindi katulad noon na talaga, alam mo yun, hindi nila kailangan mag-big hair, hindi nila kailangan maglagay ng talukap, hindi nila kailangan magparitoke. Kasi talaga, perfect na ang kanilang mukha. Sabi ko nga, ito ang matinding kalaban ng Venezuela noong panahon ng 90s. Pero ngayon, hindi na siya matindi. Philippines na ang pumalit sa kanya. Kasi naman, ang Philippines kasi mas napag-aralan na kung paano eksena, kung paano kakabog, at higit sa lahat, kung paano makikipagsabayan at pukpukan sa international stage. Di ba? So, yun. So, tingnan natin kung makakapili sila ng candidates na mag-uuwi ng corona from international pageant at kung kaya niya nga bang kabugin ang mga magiging kandidata din natin sa mga pageant ng nabanggit. Katulad na lang ng Cosmo, di ba? Nung nakaraang taon talagang umangat ang beauty ng Pilipinas dyan na si Chelsea Fernandez. And then, sa supranational naman, actually, maraming beses na silang nanalo dyan pero nawawala din sila sa eksena. And then, pagdating naman dito sa Universe, ay nako, kinabog sila ni Philippines nung nakaraang taon. So, tingnan natin this year kung kakabugin nga ba ng India ang pambato ng Pilipinas sa international stage. So, good luck India, di ba? Ay, nako, nakaka-excite yan. Pero ito ang mas nakaka-excite dahil ang pambato natin sa Reina Hispano-Americana ay talaga namang umaarangkada ng bonggang-bongga. Yes, pero ang tanong ng lahat, makuha kaya niya ang back-to-back? Yes, ito nga, pambato natin na si Bea McClellan ay talagang umeeksena dahil ang kanyang national costume, Diyos ko, isa to sa mga talagang bongga na unang reynang national costume, di ba? So maraming natutuwa. And then, plus yung kanyang evening gown ay talaga namang masasabi ko, ay pack na pack. So performance, wala din ako masabi. Q&A, for sure kakabog yan. So nakita naman natin na pinaghandaan niya talaga ng todo-todo o pinaghandaan niya talaga ng bonggang
bonggang-bongga ang Reyna Hispano-Americana at wala naman akong masabi. So good luck na lang dito sa pambato natin kung kakabog nga ba siya ng todo-todo. Diba? So support na lang at ipag-pray din natin. And then para naman sa sumunod na chika, Bella Ismael, nangangalim nga ba para sa corona ng Miss Universe Philippines? So ito kasi ang usap-usapan ngayon, si Bella, ang kanyang pagbabalik ay talagang matagal nang hinintay. Dito sa Miss Universe Philippines kasi after nga ng maka-first runner-up siya, ngayon ay eto na, nagbabalik. Pero ang tanong, perfect timing nga ba ang kanyang pagbabalik sa Miss Universe Philippines or nanganganib ang kanyang laban? Sa mga naririnig natin ngayon na sasali si ganito, sasali si ganyan, malaking challenge to para kay Bella Ismael para makuha niya ang corona na inaasam niya na maging Miss Universe Philippines. Pero syempre hindi magiging madali para sa kanya. May chance ang Bella Ismael kasi naman alam din naman natin kung paano mag-execute to. Tapos plus, ayan na nga, alam niya na kung paano i-handle ang sarili niya. Plus, nandoon ako na yung experience niya, ayun yung baon-baon niya dito sa competition. Experience na paano maging isang kandidata sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, iba yung 2020, iba yung ngayon taon na to. After 6 years, marami nang nagbago sa proseso ng Miss Universe Philippines. And then ngayon, siguro kailangan niya i-prove ang sarili niya sa atin na talagang hindi siya mali sa kanyang pagpasok ngayong taon na to. Kumbaga parang ito yung perfect timing kasi medyo maraming ang kandidata na talagang kakalabanin niya ngayon. Kumbaga challenge to sa kanya, di ba? Pero kasi ako para sa akin, nothing bad kung ngayon siya not bad kung ngayon siya magkukumpit dahil hindi mo rin naman masasabi kung kailan yung dapat at kung kailan yung hindi. Kumbaga parang eto na nandito na go at ilaban na lang. Kumbaga magtiwala na lang siya sa proseso na alam niya kung paano niya ilalaban ang sarili niya. Kumbaga parang kung ano yung pinaghandaan niya, di ayun yung ilaban niya. Sabi nga gano'n, kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag naghanda, may panalo, di ba? So yon, so tiwala. Kasi bakit hindi? Maganda naman si Bella Ismael at matalino. Kumbaga masasabi mo talagang complete package din ang beauty niya for the Miss Universe Philippines. And good luck sa kanya. So yan. At para naman sa sumunod natin chika, eto nga, si Bea Milan Windorski na kaya ang susunod na Catriona Gray. To be honest, hindi pa naman siya nagko-confirm sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines kasi wala pa talagang announcement. Pero maraming haka-hakaan lahat na nako, sasali yan kasi nga magiging pambato daw ng La Union. So hindi ko pa alam. Pero kung sakaling sasali siya, so nakikita kong eksena niya, nakaka-excite. Nakaka-excite kasi parang nakikita mo sa kanya yung ala Catriona Gray level. Syempre iba si Catriona, iba siya, iba si Bea. Pero nandoon ka na parang, ay nako, pag sumali to, ang lakas ng laban. Kung sakaling siya ang mananalo, oh my gosh, ang gandang i-package for the Miss Universe. Pero syempre, ang depensa naman ng iba, kahit naman magpadala ka ng magaling na kandidata sa Miss Universe, hindi naman yan mananalo. Hindi natin alam bakit natin pinangungunahan ang mga bagay-bagay. Kumbaga, nandoon lang tayo siguro muna sa step na sana makakuha tayo ng candidates na, alam mo yun, maala Catriona Gray level, na kayang kumabog at kayang manalo sa Miss Universe. For now, siguro ang gawin natin ay i-enjoy natin yung Miss Universe Philippines kung sino nga ba ang magiging candidates. And then, tignan natin kung si Bea nga ba ang isa sa mga magiging kandidata. Yes, I agree. Kung ito ang ilalaban mo na Miss Universe, para kang nagpadala ng isang Catriona Gray level. Kumbaga parang hindi ka mangangamba na baka maeltokuyo si Philippines, baka hindi makarating sa top 5. Pero syempre sa proseso, kung destiny niya to, destiny niya to. Kung para sa kanya to, para sa kanya to. At naniniwala ako, kung gagalingan niya pa ng todo-todo, makikita at makikita ang galing niya dito man sa Miss Universe Philippines or sa Miss Universe, kung sakali man siya ang mananalo. But for now, siguro i-enjoy natin kung sino yung mga magiging candidates, and then
tignan natin. Let's have fun para sa mga kandidata. At ayun, so magpagpiestahan natin sila ng bongga-bongga para sa masayang Miss Universe Philippines for 2026. So, don't think too much. Don't think about, yung Miss Universe, di ba? Kasi kung ganun yung magiging pananaw natin, di wag na lang tayo magpadala ng candidates doon. Pero, hindi naman natin ito makokontrol kasi sa ayot sa gusto natin, magpapadala pa din sila. Di ba? So, mas pangit naman yung kung walang represent ang Philippines dahil lang sa mga iniisip natin na hindi tayo mananalo. So, hindi pa tayo lumalaban, hindi na kagad panalo. Ganon. So, yan. So, think positive lang and enjoy. Kasi syempre, iba pa din kapag di kalibre ang mananalong Miss Universe Philippines. Kumbaga, parang hindi basta-basta. Di ba? So, yon. So, good luck sa mga nagko-compete dito at good luck sa mga kandidata. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.